pa rin. Hanggang sa Biblia, bato pa rin. At pinatong siya, pinako siya sa krus. Si Jesus. Nagbuhat siya ng krus at sa bahay ng mga bato at sa bundok ng bato at siya ay pinatayo. Dahil ang bato ito ang simbolo ni Jesus. Bato pa rin ang kanya ay ginagamit. Bato pa rin ang mahalaga sa lahat. Kung walang bato, ay lubog na tayo lahat dito sa mundo. Ang puso ng Diyos ay pusong bato. Dahil ang bato hindi matitibak, kahit anuman ang ganyong ginagawa na hindi maganda, kung humingi kayo ng tawad at pinapatawad din kayo ng Diyos. Amen. Dahil ang Diyos ay siya tunay natin tagaligtas. Wala nang iba at siya na rin ang pag-asa natin, siya na rin ang kakapitan natin. Maraming dumarating ng mga bagay ng hindi na maganda dito sa mundo natin. Kailangan natin magbalik loob tayo sa Diyos. Amen. Tandaan ninyo, noon hanggang ngayon, Diyos pa rin ang nagmamahal sa inyo. Kahit binaliwala na nyo siya pa rin ay nasa puso ninyo. Dahil ang tunay na tahanan ng Diyos ay na puso ninyo. Laging daladala nyo ang tahanan ng Diyos. Amen? Amen. Ang Diyos, hindi tayo pinapabayaan. Tayo ang pababaya. Minsan nakakalimutan natin na siya. Kung maraming handaan, anuman ang okasyon, at siya minsan nakakalimutan na. Tama ay hindi? Tama po. Ngayon may dumating mga bagay at hindi maganda sa katawan natin, mga sakuna at mga sakit, doon natin siya ay maalala. May problema tayo sa mga bagay, sa mga gawain dito sa mundo. Tulad, aral ka, humiling ka kung Lord, humingi ka sa Lord, tulungan mo ako at ipasa mo ako sa school. Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Lord, ang aking mga magulang, bigyan nyo ng kalakasan. Hindi ba? Opo. Ngayon, ang lahat man ang hinihiling ninyo ay habang ako ay lumuluhod, mag-pray kayo, mag-wish kayo. Dahil nag-wish din ako para kung Lord, para sa inyo. At sabihin nyo ang iyong mga problema at si Lord ay nandito sa inyong harapan. Amen. Nandito si Lord. Hindi nyo nakikita o nakikita ninyo ay maganda. Sabi ni Lord, mahal na mahal ko. Hanggang noon, hanggang ngayon, hindi pa rin kayo pinababayaan ni Lord. Kailangan ni Lord ang inyong mga disiplina sa inyong mga sarili. Dahil kung kayo ay nagkasakit, hindi kasalanan ni Lord. Kayo ay may kasalanan dahil inaabuso niyo yung sarili. Tulad, minsan, oras sa pagkain, ayaw nyo kumain. Dahil gusto niyo pa magtrabaho. Dahil ang trabaho ninyo, ang gusto ninyo ay matapos kagad. Hindi nyo alam yung katawan niyan, mayroon hangganan yan, mayroon panahon at gutom siya. Kailangan oras sa pagkain kumain kayo. Oras na palipas kayo ng gutom. Kunti-kunti mararamdaman nyo, hindi biglaan, kunti-kunti, doon nyo makikita, masakit ang dibdib ninyo at ulcer ninyo dahil kayo naggagawa ng sakit ninyo. Tama? Hindi. Tama po. Huwag nyong baliwalain ang katawan, pinahiram sa atin ng Diyos. Dahil tandaan ninyo, lagi ko sa sinasabi sa inyo, ang katawan niyan, pagsamantala lang, pinahiram sa atin. Ang espiritu natin walang hangganan, walang kamatayan. Ang katawan ay may hangganan. Tulad lahat ng bagay dito sa mundo natin, puno man, isda man, may hangganan lahat. Dahil dito, ang mundo natin, pagsamantala lang tayo dito. Mag-ipon tayo ng kayamanan, ng kabutihan, pagmamahal sa kapwa natin. Mag-ipon tayo ng kalakasan para sa pamilya natin. Tama? Hindi. Mag-ipon din tayo, pagmamahal, lahat ng nandito sa mundo. Ibig sabihin yon, pag-ibig ang inirali nyo. Ang pag-ibig ay siyang tunay nating kaligtasan. Amen. Ang katawan natin may hangganan. Ako ay muna ngayon ay humihiling sa Diyos at luluhod ako sa bato sa pangalan ni Jesus
bumiling ako para ako ay nagpasalamat din ako sa Diyos dahil lahat man ang nahipo ko ay gumagaling. Dahil hindi ako naghipo, ang Diyos. Ginamit lang ako ng Diyos para kayo ay pagalingin. Ako naman, nagpapagamit din ako sa Kanya, kundi dahil sa Kanya, wala ako dito sa lupa. Ang lupa, pagsamantala lang. Amen. Dahil ang Diyos kahit kailanman, hindi tayo pinababayaan. Diyos ang pag-ibig. Diyos ang kaligtasan. Diyos pa rin ang tunay na babantay sa iyo. Amen. Lagi kayo, oras kayo kumain, tandaan ninyo. Lagi nyo tandaan, imbitahin nyo rin si Lord kumain. Si Lord ay siyang dakila natin, Ama. Siya ang nagbigay sa atin ng katawan. Ang katawan pinahiram niya sa atin. Por so, ang kaisipan natin ng hindi maganda, alisin na. Kailangan at magbago na tayo lahat. Ito ginawa ng Ama. Kanina ang maaraw, dahil gusto ng Ama, mayroon sa inyo takot sa init. Ginawa ito para lahat kayo ay nandiyan kayo sa harapan. Hindi nyo alam, ang natungtungan natin dito ay puso. Doon naman ay cross. Ang cross, siya ang nagtubos. Pinatay siya at siya ay nagtubos sa atin. Hindi siya gumanti dahil mahal na matay ng Diyos. Itong puso, ginawa natin, puso ng Diyos din yan. Ibig sabihin, mahal na mahal din tayo. Dahil siya ang nagpagawa ito. Hindi tayo nag-isip yan. Siya ang nagbigay ng kaisipan natin para gawain mang puso at cross. Pagmamahal ni Jesus. Amen? Amen. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu, ang lahat man at nandito, Ama, ano man ang iniling namin sa inyo. Bigyan mo po kami ng kalakasan. Bigyan mo kami mahaba na pasensya. Ama, ang nandito at nakikita ninyo po, basbasan mo silang lahat. Isisilb mo sila lahat. Ang anuman ng bagay dahil sa amin ng mga sakuna, mga virus, isisilb mo sa amin. Lahat ang aming katawan po, tutunawin nyo. Bawat dumating sa aming katawan po at matutunaw ang mga virus. Amen? Amen. Ito ang pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Ay silang tatlo ay nagbibigay ng kapangyarihan. Ang Ina ay siyang pinili ng Ama. Isa rin siya may kapangyarihan dahil siya ang pinili ng Diyos. Respetuhin natin ang mga babae. Respetuhin natin din ang mga lalaki. Ang lahat man ang gawa ng magandang gawain ay nasa Diyos. Ang gawain hindi maganda ay sila ang Diyos. Mas mahigit pa sila sa Diyos. Ang lumilingkod sa Diyos ay laging nagkakukumbaba. Dahil ang lahat magkakukumbaba ay mabuhay. Ang sa Kanya ang kaligtasan. Ano man ang mangyayari sa Kanya, isipin mo ang katawan mo may hangganan. Ang espiritu mo walang kamatayan. Pagsamantala lang tayo dito sa lupa, huwag tayo matakot. Kung ano man ang darating sa atin, huwag tayo matakot. Basta isipin ninyo, ay si Lord na sa inyo. Hindi tayo pabayaan ni Lord. Amen? Amen. Tandaan ninyo, Ama, ang aking hinihin. Lahat sila. Isip.
ito, ang pagbabasbas nilo. Ang logo ito ay binigay 2007 sa Makati. Ito binigay ng Diyos. Ang bituin at bumaba, kinakatan na Santa Victor. Also ito ang binigay sa akin ng Diyos. Dahil hindi tao ang gumawa ito. Ang logo ng uniforme natin, galing sa Diyos. Ang Diyos mismo ang nagbigay yan. Huwag kayo matakot. Yan din ang magligtas sa'yo. Dahil pinasuot sa inyo yan, dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Amen. Tandaan ninyo, lalantad yan, lalantad. Dahil siya nagpalantad sa akin, ako lang, ang Diyos ay nakakama. Amen. Ito ang basbas ko ay para sa inyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Lalapitan ko kayo, ha? Huwag kayong aalis. Pangalan ni Jesus at siyang tunay natin kaligtasan. Huwag tayo na matakot. Dahil ang buhay natin dito, pagsamantalahin tayo. Huwag tayo mamamatay dahil ang buhay natin may hangganan. Ang spirit natin walang katapusan. Tandaan ninyo, mas maganda ang katawan, ang spirit natin, iligtas natin. Huwag ang katawan, natural lang yan. At ang Diyos ay sa atin. Maraming salamat. Tandaan ninyo, mahal na mga ninyo. Ang basbas, kung ina niyo, sabi niya kahapon at mag-araw. Ibig sabihin, hindi natin araw dahil maraming natatakot sa araw. At masaya ang Diyos dahil sinabayan kayo ay lahat kayo. Ang ganda-ganda ng panahon ngayon, no? Ibig sabihin, pati sila babas-bas din. Maraming salamat sa inyo. Imbes pa kinjam sabi ng Ama, hindi na dahil ang mga baka magugulat kayo. Ngayon sabi niya pati kami ang gabas-bas. Ito, ginawa lang tayo, pinakpan lang tayo ng Diyos para di tayo makakawa. Amen! Ngayon, ang saya-saya ng Diyos sa inyo dahil sabi ng Diyos, mapalad kayo. Itong mga ginasbasan ko ang mga panya ay ito. Tuloy-tuloy na kapangyarihan niya ng buti yan. Amen. Amen. Si Amang katataasan at anak, silang lahat mga anghel at nandito at binabasbasan din tayo. Pinagluban tayo ng anghel, hindi nyo alam. Nag-ipon-ipon sila, puro yung nakatakpan ng araw. Dahil masaya sila. Naikot tayo. Dahil sila ay tunay ang pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos. Mamaya, kung sino magpapaspas sa akin, binalik niyo sa akin ang aking mapalat ang magpapaspas ang kanyang mulat. Isipin ninyo, mahal na mahal tayo ni Lord. Pag-ibig ni Lord, walang katapusan yan. Hanggang sa kamatayan, dala-dala tayo ang espiritu natin. Ang kamatayan lang, ang katawan. Ang espiritu natin, walang kamatayan. Tandaan ninyo, ibalik natin sa katawan. Wala tayong kamatayan. Ang katawan lang binalikan sa lupa. Tama, hindi? Huwag kayo matakot na mamatay. Dito lang, pagsamantalang tayo tumira dito sa lupa. Dahil ang lupa ito, para tayo nasasakyan. Dito tayo mag-isip ng gawain na mabuti at babalik tayo sa Kanya. Ngayon, gumawa ka ng di maganda. Pag kukunin na kayo, malantan ang iyong katawan, di na kayo pabalikin dito sa lupa. Dahil mali ang iyong ginagawa. Kung magandang gawain niyo dito sa lupa, at kinuha na iyong espiritu, bibalik ang katawan niyo sa lupa dahil lupok na. Pwede kayong babalik mulit, yung tawag niya, reincarnation. Babalik kayo mulit at iba na magulang niyo. Ang magulang niyo, iba na rin magulang niya. Pabago-bago lang tayo. Puso ang katawan, pabago-bago. Ang espiritu pumapasok sa katawan ng tao at magbubulding yan, maging magkatawan lupa na yan. May katawan ang lupa ang maging bata na yan. Ang Diyos ang nagbigay. Ang sabi nila, nagpaparami ang tao, hindi.
ang Diyos nagbigay sa atin, nagpaparami. Kung hindi niya binigyan sa iyo, wala kang anak. Maraming may tao walang anak. Dahil hindi pinagpala, binigyan sa kanila ng Diyos. Amen? Amen. Huwag niyo sabihin, sabi niyo, gawa. Hindi. Ang Diyos naggumawa yan sa iyo. Gawin mo, magpahirap ka muna. Tanggapin mo ang hirap. Paglaki ng mga bata yan, ay tuloy-tuloy na ang iyong ginawa. Tama, hindi. Ang hirap sa simula. Pagkatapos yan, paglaki mo sa hirap, ginawa na. Walang mahirap sa mundo kung masipag tayo. Ang sabi ng Ama, at ako ay binawa ko kayo sa lupa para kayo ay laya, ay freedom. Kayo na rin gagawa ng paraan ninyo paano kayo nabuhay. Mabuti pa mga ibon, madaling araw at bumaba na sa lupa at naghanap ng pagkain. Ganun din tayo. Tayo ay nagtatrabaho at may magpapasal sa akin. May mayaman, may mahirap. May matalino, may hindi. Dahil kung lahat tayo matalino, gutom na tayo. Wala nagtanim ng palay. Wala na mangingisda. Dahil matalino na tayo lahat, mayayaman na tayo lahat. Lahat yan, hubad ka binawa dito, hubad ka rin akyat doon. Purso lahat yan, diskarte lang. Ikaw ang gumagawa ng diskarte mo, kaligtasan mo, at ang ginawa niyo. Amen? Amen. Tama, hindi? Mahirap ba dito sa mundo? Wala. Ha? Kung sabi niyang mahirap, ikaw gumagawa ng mahirap dahil hindi ka marunong mag-diskarte. Kasi tamad ka. Binigay tayo dito, kumpleto, may kamay, may paa, kumpleto. Dapat natin ay diskartehan natin ang buhay natin. Ang buhay natin dito sa lupa may hangganan. Alagaan natin katawan natin dahil katawan ito pang lupa lang. Babalik din tayo sa lupa. Habang nandito, masaya tayo. Habang masaya ka at lagi ka tumatawag po Lord, masaya tayo lahat. Ang Lord nang bahala sa iyo. Sa inyo ang gawa, sa Diyos ang awa. Tama, hindi? Ano gawin natin? Gumawa na tayo gumawa ng mga diskarte para umunod tayo. Amen? Mabuhay kayo. Gawin nyo, simula ngayon, gumawa kayo ng mga diskarte, yung mabuting diskarte. Yung makakatulong sa inyo at makakatulong sa Diyos. Ang sinabi ng Diyos, gumawa ka ng iyong diskarte, yung hindi makakasira sa kapwa mo. Hindi nakakalamang ka sa kapwa mo. Marami naglalamang, akala niya nakalamang sila, hindi. At siyang gumagawa ng kanilang kasalanan. Kung gumawa ka ng masama, akala mo nakabiktima ka, wala. Biniktima mo yung spirito bilang araw at sisingilin din sa iyo lahat. Utang mo yan lahat. Habang nabubuhay ka at hindi ka nagugutom, basta marunong ka lang mag-diskarte. Diskarte lang ang hiniling ng Ama. Isipin mo ang paano ka mabubuhay sa lupa. Isipin mo, lahat ng bagay, binaba sa lupa, kanya-kanyang diskarte. Kung marunong ka mag-diskarte, aasinso ka. Kung ayaw mo, tamad ka, wala kang pupunta ng punta mo, maging masama ka. Dahil magugutom ka, magnakaw ka na. Dahil hindi ka marunong mag-diskarte. Binigyan tayo isip, mata, lahat ng sa katawan, kamay, paa, para mabuti mga bulak, ang mga lumpo. Kung magbigtara sila, nakakapera sila, dahil madiskarte sila. Amen? Amen. O yan sabi ng Ama, humingi kayo, huwag kayo gumawa ng masama. Kung hindi kayo bibigyan, sige, humingi ka ng humingi bilang araw at magbibigay din siya. Ako magbabasbak sa kanila, ako maghipo sa kanila para bibigyan kanya. Hindi lahat ay walang magbibigay. Meron gagawa ng paraan ng Diyos. Amen? Amen. Laging natin ngayon mga estudyante, dapat aral mang tupagin natin. Bilang araw, pag laki ninyo, may pamilya din kayo. Dahil patuloy-tuloy yan, walang katapusan yan. Katapos, ang kinabukasan ng mga pamilya mo at ang kinabukasan mo at maging kinabukasan ng iyong pamilya din. Tama, hindi? Huwag tayo mag-isip ng bago matulog ay pag-pray. Bago kumain at magsabi sa kanilang Ama, pray din. Lahat ay sa kanya. Hanggang sa trabaho, Ama, basbasan niyo po ako, gabayan mo ako. Akin, ito magtatrabaho na po ako. Magtrabaho tayo, Ama. Lahat ng bagay, si Ama ang ating tinatawag, si Jesus. Sa Jesus, hindi tayo pababayan kung lagi mo natin ay tawa. Oras hindi mo siya tinawag, oras may nangyari sa iyo. Anak, hindi kita nakita. Naksidente ka, hindi kita nakita. Dahil umalis ka, hindi ka nagpaalam. Paano kita makikita? Marami kayo, milyon-milyon kayo sa dito sa buong mundo. Lahat man, sino man ang tumatawag sa akin, may dalawang anghel nagbabantay sa inyo. Sa kanilang lahat, nandito mga anghel nagbabantay sa inyo at sila maggagabay sa inyo. Oras na may tumawag sa akin, gabayan mo ang tao yon. Dahil kung oras may nangyari sa inyo, mag-ingat kayo mga anghel. Ipaparusahan ko rin kayo. Amen? Amen. Ano kailangan natin? Bago ka,
tawagan ni Jesus. Lahat ang bagay, tignan ninyo, na-aksidente kayo dahil kahit lumakad na lang, Ama, basbasan niyo po ako, gabayan mo ako, at may pupuntahan ako. Gagabayan kayo ng Diyos. Amen. Oh, kung kayo ay hindi kayo nagsasabi, ay ngayon na-aksidente kayo, bakit? Diyan mo na-aksidente kayo po dahil hindi ka nagpaalam. Walang gabay sa inyo. Ngayon, alam mo na. Ang Diyos at maraming anghel sinabi niya, bantayan mo kung sino man ang sa kanila tumawag sa akin, bantayan nyo. Huwag nyo siya pabayaan. Alaman nyo na. Dahil saan ang Diyos hindi kayo pinabayaan. Dahil marami siya anghel tagabantay sa atin. Nakatingin lang sila sa lupa. Mamaya may araw na dahil ito ay ang basbas niya ay natapos na. Siya ay aaraw na naman. Dahil ibig sabihin yon, tapos na ang kanilang liwanag na ang dumating sa akin. Amen. Dahil ako nagsasalita dito, hindi galing sa akin, galing sa Diyos. Sinugo lang ako ng Diyos para sa inyo. Isipin nyo, taga Mindanao ako, wala akong pinag-aralan, at dito ako nasa harapan ninyo. Dahil hindi ako nagsasalita, kundi sinugo ako ng Diyos. Amen. Dahil ang kahapon, at sinabi ng isang kampintero, ang puriman ko. Ano sabi Adot? Sinabi nila na kayo po ay na pangkumbaba at kayo po ay dati maliit po kayo, ngayon mataas na po kayo. Dahil lahat ang mga nililista ng mga taga-mitas siya naglilista. Opo. Lahat ang gamit ko siya naglilista. Ngayon sabi niya, maliit ka ngayon, malaki ka na. Bakit? Saan ka nagbabasa ka ba ng Biblia? Hindi. Dahil ano man ang binigay sa akin ng Diyos, yun ang pinapaliwanag sa akin, pinapaliwanag ko sa inyo. Sinishare din ko kayo. Amen? Amen. Tignan mo yung natin. Basta lagi tandaan ninyo, ang binigay ng Diyos sa iyo, walang posible. Basta lumaban ka, magpatotoo ka sa sarili mo. At sa Kanya kang paniwala ka lang sa Kanya at bibigyan ka ng Diyos. Ang Diyos kahit kailanman hindi tayo pababayaan. Tandaan ninyo, kahit anuman darating sa kuna, anuman mangyayari, basta importante, kumapit ka sa Kanya, ililigtas ka niya, walang posible sa Kanya. Amen? Amen! Mabuhay tayo mulit at maraming salamat Diyos at kami ang pinakinggan ninyo. At lahat ang aming inihiling, sino man ang mga taong tumatawag sa inyo at naaarawan at Ama, basbasan mo rin sila. Dahil hindi lang tayo sa atin, lahat ang nanonood,